Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 361, Pag-atake. Boom 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 boom. Gayunpaman, sa sandaling ito, nabigla si Xingju nang matuklasan na ang nakapalibot na espasyo ay nagsimulang manginig ng marahas. Hindi mabilang na itim na spatial na bitak ang lumawak mula sa loob, at maging ang malawak na puting dagat ng mga ulap sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang mabilis na kumawala. Buzz. Kasabay nito, isang napakahusay na dark red war aura ang biglang lumitaw sa itaas ng Xingju. Ito ay parang isang napakalaking alon na bumababa mula sa langit, na pumipindot kay Xingju. Ang kapangyarihang nasa loob nito ay mas malakas kaysa sa naramdaman niya sa spatial tunnel. Damn it, sinundan talaga ako nito. Nang matuklasan niya ito, nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Wala siyang oras para isipin iyon. Tumalikod siya at lumipad patungo sa malayo sa pinakamabilis niyang makakaya. Boom boom. Ngunit kahit na ganoon, ang maringal na dark red war aura ay papalapit pa rin kay Xingju sa napakabilis na bilis. Kasabay nito, nagpalabas ito ng isang dagandong na mas nakakatakot kaysa sa isang mahiwagang hayop na nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugad. Kung titingnan mula sa malayo, ang maringal na war aura ay parang isang malaking nagninangas na ulap na gumagalaw sa napakabilis na bilis. Makikita kung gaano ito kalawak. Pag-aapoy ng kaluluwa. Sa pagharap sa napakalakas na puwersa, mabilis na pinasiklab ni Xingju ang soul energy sa kanyang katawan sa isang pag-iisip. Habang ang puting usok ay patuloy na ibinubuga mula sa katawan ni Xingju, ang bilis ni Xingju ay tumaas din ng malaki. Sa sandaling ito, kahit ang maringal na war aura sa likod niya ay hindi makahabol. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin makawala si Xingju mula sa marilag na war aura. Subukan lang niyang tumakas sa malayo. Ang pag-atake ng war aura ay lubhang mabangis, na naging dahilan upang hindi maglakas loob na maging pabaya si Xingju. Sa ilalim ng ganoong mapanganib na sitwasyon, inayos ni Xingju ang intensity ng soul ignition sa maximum. Ang puting usok ay patuloy na ibinubuga mula sa kanyang katawan na parang gumugulong na usok. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang soul ignition, ang katawan ni Xingju ay nagtitiis ng hindi matiis na sakit. Damn it, dito ba ako, Xingju, mamamatay? Sino ito? Sino ang gustong pumatay sa akin? Maaaring ito ay isang taga-Zuan Palace. Ang puso ni Xingju ay napuno ng pag-aatubili nang maramdaman niya ang kaunting espiritual na enerhiya na natitira sa kanyang katawan, ang kanyang katawan na puno ng sakit, at ang nakakatakot na war chi na sumunod ng malapit sa likuran. Ano yan sa harap? Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang natuklasan ni Xingju na mayroong isang sinaunang bulubundukin sa hindi kalayuan sa kanyang harapan. May mga patong-patong ng maitim na gas na nananatili sa hanay ng kabundukan, tulad ng mga lumiligid na apoy na dahan-dahang nag-aapoy sa hanay ng kabundukan na umaabot ng 10,000 milya. Lubhang kakaiba para sa gayong bulubundukin ang biglang lumitaw sa napakalawak na lugar. Whoosh! Gayunpaman, kahit na ito ay isang kakaibang bulubundukin, hindi binago ni Xingju ang kanyang direksyon. Sa halip, lumipad siya patungo sa bulubunduking iyon ng buong bilis. Dahil naramdaman ni Xingju na maaaring maalis niya ang war chi na humahabol sa kanya sa bulubundukin. Habang mabilis na lumipad si Xingju, hindi nagtagal ay nakarating siya sa bulubundukin. Habang papalapit siya sa bulubundukin, isang kakaibang pakiramdam ang pumuno sa katawan ni Xingju na para bang talagang sinusunog siya ng apoy. Gayunpaman, walang oras si Xingju para isipin ito. Anyway, mamamatay siya kapag hinabol siya ng war chi. Sa makatuwid, maaari rin siyang pumasok sa lugar na ito upang labanan ang maliit na pagkakataong mabuhay. Sa pag-iisip nito, nagngangalit si Xingju at sinunog ang lahat ng natitirang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan upang mapabilis ang kanyang bilis. Sa wakas, pumasok si Xingju sa bulubundukin na nananatili sa madilim na itim na gas. Sa sandaling ito, tila pumasok si Xingju sa isang madilim na espasyo kung saan wala siyang makita sa kanyang paningin. Bukod dito, ang kakaibang aura na naramdaman niya kanina ay pumuno sa kanyang buong katawan na para bang pumasok siya sa dagat ng apoy na sumusunog sa katawan ni Xingju. Gayunpaman, dapat malaman ng isang tao na si Xingju ay may War Emperor physique. Ang ordinaryong apoy ay hindi makakasakit kay Xingju. Gayunpaman, ginawa ito ng itim na gas sa kanyang harapan. Mula dito, makikita kung gaano kakaiba ang gas na ito. Sa ilalim ng nakakapasong init, naramdaman ni Xingju na bumigat ang kanyang mga mata. Pagkatapos, talagang nahimiti siya at nawalan ng balanse, nahulog patungo sa lalim ng bulubundukin. Roar! Boom! Boom! Sa sandaling pumasok si Xingju sa bulubundukin, hinabol siya ng marilag na war chi. Gayunpaman, bigla itong huminto nang hindi ito kalayuan sa bulubundukin. Pagkatapos, talagang naglaho ito sa langit. Ignoranting bata. Naglakas loob kang pumasok sa ipinagbabawal na lugar sa Toireng Sky Region, ang Dark Black Ridge. Mabuti rin iyon. Inililigtas ako nito sa gulo. Ang itim na gas at apoy sa Dark Black Ridge ay sapat na para maging abuka. Gayunpaman, nang mawala ang marilag na war chi, muling tumunog ang malamig na boses ng matanda kanina. Hu. Roar. Boom. Boom. Hu. Matapos mawala ang boses, bumalik ang langit sa dati nitong katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang kakaibang tunog na nagmumula sa umaalon na itim na gas sa Dark Black Ridge. 3 araw na ang nakalipas mula nang mahulog si Xingju sa Dark Black Ridge.
Sa sandaling ito, nakahiga si Xingju sa isang straw bed sa isang straw hut. Kahit medyo namumutla ang mukha niya, stable pa rin ang aura niya. Ang purple gold armor sa kanyang katawan ay umaagos pa rin ng purple light. Habang umaagos ang liwanag, tila gumaganda ang katawan ni Xingju. Muntinghan, muntinghan. Biglang bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xingju. Sabay upo niya at sumigaw ng baliw. Ah, gising ka na pala. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mahinang boses ng isang babae ay biglang pumasok sa tainga ni Xingju. Nang tumingin si Xingju sa direksyon ng boses, agad na naging berde ang kanyang maputlang mukha. Oh my God! Nang makita niya ang taong nagsalita, ang katawan ni Xingju ay hindi maiwasang manginig, at hindi niya namamalayan na napabulalas sa pagkagulat. Ito ay dahil sa sandaling ito, ang nakatayo sa harap ni Xingju ay isang humanoid na halimaw na may mukha ng tao, makapal na buhok, at matutulis na mga kuko. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay ang halimaw na ito ay talagang may mga suso na tanging mga babae lang ang mayroon. Ito ay talagang isang babaeng halimaw. Bagamat si Xingju ay nakakita na ng maraming humanoid magical beasts dati, sa ilang kadahilanan, ang halimaw na ito sa kanyang harapan ay nagpanik kay Xingju na hindi kailanman. Ito ay dahil naramdaman ni Xingju na ang halimaw na nasa harapan niya ay parang tao, ngunit malinaw na wala itong hugis ng tao. Paumanhin kong natakot kita. Nang makita ang reaksyon ni Xingju, ang humanoid na halimaw ay talagang humingi ng tawad. Ah, niligtas mo ako. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Xingju na maaaring siya ay nailigtas ng halimaw na nasa harapan niya. Hindi ako, ang punong barangay ang nagligtas sa iyo. Iniwan ka lang niya rito at pinakiusapan akong alagaan ka. Dahil gising ka na, pupunta ako at tatawagan ang punong nayon. Nahihiyang sabi ng humanoid monster. Teka, ano ba itong lugar na ito? Nang makita ito, biglang nagtanong Xingju. Ito ay tinatawag na Half-Beast Village. Sagot ng humanoid monster. Half-Beast Village. Posible kayang lahat ng tao sa baryong ito ay ganito. Narinig ang sagot ng humanoid na halimaw, tahimik na sinabi ni Xingju sa kanyang puso. Huwag mong tatawagan ang punong nayon mo, mabuti pang ihatid mo ako para makita ang punong nayon mo. Iniligtas niya ako, dapat akong pumunta at magpasalamat sa kanya ng personal. Sa sandaling ito, biglang tumalon si Xingju mula sa kama, pagkatapos ay naglakad sa harap ng humanoid na halimaw at nakangiting sinabi. Ah, sige. Nang makita ito, tumanggo ang humanoid monster, pagkatapos ay inilabas si Xingju sa bahay. Ito kaya ang nasa loob ng bundok. Gayunpaman, nang lumabas si Xingju sa simpleng kubo na gawa sa pawid, nagulat siya. Dahil sa sandaling ito, natuklasan ni Xingju na sa labas ng kubo na gawa sa pawid ay hindi ang bughaw na langit at puting ulap, kundi isang umiikot na madilim na gas. Binalot ng maitim na gas ang buong kalangitan, at ang lahat ay itim na itim hanggat nakikita ng mata. Parang binalot ng gabi ang lupa. Gayunpaman, sa mga sulong na nakasabit ng mataas sa kalangitan, malabo na nakikita ni Xingju ang nakapalibot na mga bundok at matayog na mga tagaytay. Malinaw, ito ay dapat na nasa loob ng kakaibang bundok. At sa tinatawag na Half-Beast Village na ito, mayroong hindi mabilang na humanoid na halimaw na tulad ng nasa harap niya, ngunit kung ikukumpara sa nasa harap niya, mas pangit sila. At least in terms of shape, petit pa rin ang nasa harap niya. O tama, ako nga pala si Xingju, anong pangalan mo? Habang naglalakad sa malawak na kalsada sa bundok na puno ng mga sulo, tinanong ni Xingju ang humanoid na halimaw sa tabi niya. Ang pangalan ko ay Xiaokong. Nang makita ito, mahinang sabi ng humanoid monster. Upang huminahon, nagsimulang makipag-chat si Xingju kay Xiaokong. Habang nasa daan, nabigla si Xingju nang makitang ang tinatawag na Half-Beast Village na ito ay hindi dapat tawaging isang village, kundi isang Half-Beast Country. Dahil kahit gaano pa karami ang humanoid na halimaw o lawak ng lupa, maihahalin tulad ito sa isang maliit na bansa. Kung hindi dahil sa katotohanang naubos na ng soul ignition ang kanyang kaluluwa, dahilan para hindi siya maglakas loob na gamitin ito, talagang gusto niyang maramdaman kung gaano kalakas ang mga tinatawag na half-blood beastmen na ito. Naramdaman ni Xingju na hindi sila simple. Okay, nandito na tayo. Matapos tumawid sa isa pang burol, ang humanoid na halimaw na nagngangalang Xiaokong ay tumuro sa isang lugar sa hindi kalayuan at mahinang nagsalita. Ano ito? Gayunpaman, nang tumingin si Xingju sa direksyon na itinuturo ni Xiaokong, nagulat siya nang makitang may maliit na lambak sa paanan ng burol. Mayroong maraming katulad na simpleng mga kubo na gawa sa pawid sa paligid ng lambak, ngunit sa gitna ng lambak, mayroong isang malaking rebulto na gawa sa puting malalim na bato na halos 1,000 talampakan ng taas. Ang estatwa ay nasa hugis talaga ng isang binata. Napakagwapo ng lalaking ito. Ang mahaba niyang buhok ay nakatabing sa kanyang balikat at nakasuot siya ng napakagandang baluti. May katanji tanging espada sa kanyang baywang. Kahit na isa lamang itong estatwa, inilantad pa rin ito ang hindi pangkaraniwang ugali ng may-ari ng rebulto. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Xingju ay hindi ang itsura ng napakalaking estatwa sa Half-Beast Village na ito, ngunit ang katotohanan na si Xingju ay talagang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar mula sa estatwa. Xiaokong, sino itong estatwa? Taglay ang pag-uusisa sa kanyang puso, tinanong ni Xingju si Xiaokong. Ito ang tagapagligtas ng Half-Beast Village namin, ang pangalan niya ay Dugu Changyi.
Bahagyang ibinaling ni Xiao Kong ang kanyang ulo upang tingnan ang estatwa sa hindi kalayuan at sinabing puno ng paggalang ang mukha. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 362, Dark Mountain Ridge, Half-Beast. Ano? Sabi mo dugo daw ang may-ari nitong rebulto Chang'e. Matapos marinig ang mga salita ni Xiao Kong, agad na nanlaki ang mga mata ni Xingju. Puno ng hindi maitagong pagkabigla ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, maging ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng husto. Halata sa kanyang puso ang pananabik. Dugo si Chang'e ang ama ni Xingju. Ang ama na ito, na hindi pa niya nakilala noon, ay mayroong napakahalagang posisyon sa puso ni Xingju. Sa ngayon, para siyang di ka nag-amabay kay Xingju pasulong. Ang dahilan kung bakit sabik na sabik si Xingju na maging mas malakas ay dahil gusto niyang maghiganti para sa kanyang ama at buhayin ang Spirit Eater clan. Gayunpaman, ang ama na labis na sinasamba ni Xingju, hindi pa siya nakita ni Xingju. Ngayong sinabi ni Xiao Kong na ang estatwa sa harapan niya ay ang kanyang ama, paanong hindi masasabik si Xingju? Oo, ang tawag sa kanya ay Dugo Chang'e. Narinig ko mula sa punong nayon na siya ay isang napakahusay na tao. Bukod dito, siya ay isang mahusay na bayani na nagligtas sa 10,000 mga taga-nayon sa aming Half-Beast Village. Sumagot si Xiao Kong nang may katiyakan nang marinig niya ang tanong ni Xingju. Tsaka nung binanggit niya si Dugo Chang'e, ang kanyang tingin ay napuno ng isang siksik na pagsamba. Tatay, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Matapos marinig ang kumpirmasyon ni Xiao Kong, nagmamadaling itinoon ni Xingju ang kanyang masalimuot na tingin patungo sa malaking rebulto sa hindi kalayuan. Sa sandaling ito, ang kanyang malalim na mga mata ay tila naging bahagyang basa. Sa pagtingin sa estatwa sa harap niya, hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Xingju. Gayunpaman, isang malaking alon ang nagdulot sa kanyang puso. Ang mga alon ng pananabik ay tumatama sa bawat parte ng kanyang katawan. Ang ama na gusto niyang makita kahit sa kanyang panaginip ay sa wakas ay lumitaw sa kanyang harapan. Bagamat isa lamang itong estatwa, sa mga mata ni Xingju, napakalapit na. Matapos tingnan ang rebulto sa mahabang panahon, dahan-dahang ibinaling ni Xingju ang kanyang ulo at sinabi kay Little Kong. Munting Kong, dalhin mo ako upang makita ang iyong punong nayon. Sa sandaling ito, si Xingju ay napaka-curious tungkol sa Half-Beast Village. Hindi na talaga siya makapaghintay na malaman pa ang tungkol sa Half-Beast Village at sa kanyang ama. Marahil sa lugar na ito, matututunan niya ang mga bagay na hindi pa niya alam noon. Oo. Nang makita ito, nagmamadaling tumango si Little Kong at inakay si Xingju sa daanan ng bundok patungo sa lambak. Sa ilalim ng lambak, ang mga kubo na gawa sa pawid ay itinayo ng pag-ilog sa palibot ng rebulto. Sa mga gusali, may isang kubo na pawid na mukhang maluho. Ito ang tirahan ng punong nayon ng kalahating hayop. Pagkarating, mag-isang pumasok si Xiao Kong upang magulat habang naghihintay si Xingju sa labas. Habang naghihintay, muling tumingin si Xingju sa rebulto sa kanyang harapan. Matapos malaman na ito ang estatwa ng kanyang ama, nagkaroon si Xingju ng isang espesyal na pakiramdam para sa rebulto. Bang! Ikaw ay gising. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Little Kong, biglang bumukas ang pintong mahigpit na nakasara. Pagkatapos, isang kalahating hayop na lalaki na may bahagyang baluktot na katawan na mukhang matandang lalaki ang nagmamadaling naglakad patungo kay Xingju. Ang maliit na si Kong, na nakatayo sa tabi niya, ay sumunod na malapit sa likuran. Malinaw, ito ang punong nayon na binanggit ni Little Kong. Nang makita ito, nagmamadaling yumuko si Xingju at sinabing may pasasalamat. Xingju, salamat senior sa pagligtas sa buhay ko. Huwag, hindi ito matatanggap ng matandang ito. Ikaw, Xingju talaga ang tawag mo. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay pagkatapos na yumuko si Xingju sa kanya, ang kalahating hayop na punong nayon ay tila emosyonal, na parang hindi siya nang ahas na tanggapin ang pana ni Xingju. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Xingju ay tila siya ay naguguluhan sa pangalan ni Xingju. Tama, Xingju ang pangalan ko. Nang makita ito, muling kinumpirma ni Xingju. Kakaiba naman. Xingju, kilala mo ba siya? Maaari mo bang sabihin sa matandang ito, sino siya sa iyo? Matapos kumpirmahin ni Xingju, tila naguguluhan ang punong nayon, ngunit pagkatapos ay gumawa siya ng isang bagay na ikinagulat at nagpanik pa si Xingju. Tinuro niya talaga ang higanteng rebulto at tinanong si Xingju tungkol sa relasyon ni Xingju at ng rebulto. Elder, ikaw. Matapos marinig ang mga salita ng punong nayon, si Xingju ay lubos na nabigla. Bakas sa kanyang mukha ang bakas ng gulat na mahirap makita. Hindi niya inaasahan na tila alam ng punong nayon ang kanyang natatanging pagkakakilanlan. Dapat malaman ng isang tao na ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan ay ang pinakamahalagang bagay para kay Xingju ngayon. Kung malantad ang kanyang pagkakakilanlan, maaaring agad siyang habulin ng Zuan Hall at ng misteryosong lalaki. Kung nangyari iyon, ang lahat ng pagsisikap ni Xingju ay magiging walang kabuluhan. Gayunpaman, sa ngayon, nalantad ang kanyang pagkakakilanlan nang hindi niya nalalaman. Paanong hindi mabigla at matarante si Xingju? Bata, huwag kang matakot. Siya ang dakilang benefactor ng aming buong Half-Beast Village. Kung lahi ka niya, siguradong hindi ka namin pahihirapan. Para bang nakikita ang mga alalahanin ni Xingju, dagdag ng elder na may kasamang ngiti.
Sa sandaling ito, nag-aalangan si Xingju. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ibunyag ang relasyon nila ni Dugo Changyi. Kung gagawin niya, ilalantad niya ang kanyang pagkakakilanlan na isang lubhang mapanganib na bagay na dapat gawin. Gayunpaman, tila ang mga taga-nayon ng kalahating hayop na nayon ay talagang nagpapasalamat sa kanyang ama, at wala silang anumang masamang hangarin sa kanya. Kung hindi, hindi siya nakatayo dito ng hindi tan. Bagamat hindi niya alam kung ano ang ginawa ng kanyang ama para sa kanila, kitang-kita na ang mga taong ito ay handang magpagawa ng rebulto para sa kanyang ama. Nangangahulugan ito na ang kanyang ama ay gumawa ng isang kamanghamanghang bagay. Higit sa lahat, ang mga taga-nayon ng Half-Beast Village ay tila hindi simple. Kung talagang may utang na loob sila sa kanyang ama, imposibleng gawin nila iyon. Kung talagang may utang na loob sila sa kanyang ama, kung alam nila ang kanyang pagkatao, malaki ang posibilidad na mabayaran nila ang pabor sa kanya. Marahil, ito ay magdadala ng hindi maisip na mga pagbabago sa Azura Palace sa hinaharap. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, dahan-dahang itinaas ni Xingju ang kanyang ulo at sinabing may mahinang ngiti sa kanyang mukha. Sa totoo lang, ako ang anak ni Dugo Changyi. Ito. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, si Xiao Kong, na nakatayo sa likod ng punong nayon, ay labis na nagulat. Gayunpaman, kumpara kay Xiao Kong, ang punong nayon ay sobrang kalmado, na parang nahulaan na niya ang resultang ito. Bilisan mo, pasok ka at maupo ka. Sa sandaling ito, magalang at nasasabik na sinabi ng punong nayon. Pagkatapos noon, sinundan siya ni Xingju at si Xiao Kong sa cottage. Ito ay kahanga-hanga. Matagal ko nang nahulaan na ikaw ang supling ng aming benefactor. Kung hindi, hindi ka makakadaan sa Black Flame Barrier na ito nang hindi nasaktan. Iyon ay dahil noong itinayo ng aming benefactor ang Black Flame Barrier na ito, sinabi niya na maliban kung ito ay may kadugo, kahit isang Combat Emperor ay magiging abo kung sinubukan nilang tumalon sa Black Flame Barrier na ito. Kaya, nang matuklasan ko na dumaan ka sa harang na ito, nahulaan ko na ikaw ay ang lahi ng aming benefactor. Gayunpaman, may mga pinsala sa iyong katawan na hindi dulot ng Black Flame Barrier. Baka ikaw ay inatake ng ibang tao. Ngunit sa makalangit na pamamaraan ng ating benefactor, sino sa kontinenteng ito ang maaaring magbanta sa kanyang inapo? Ano ba ang nangyari? Maaari mo bang sabihin sa akin? Pagkapasok sa cottage, dahan-dahang nagpaliwanag ang punong nayon ng Half-Beast Village. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay nahulaan niya talaga na si Xingju ay hinahabol. Hindi ko itatago kay senior. Sa totoo lang, wala na ang tatay ko. Nang makita ito, hindi ito itinago ni Xingju at sinabing may malungkot na ekspresyon. Ano? Wala na ang benefactor natin. Basta, ano na lang ang nangyayari? Pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, mas naging emosyonal ang punong nayon ng Half-Beast Village. Pagkatapos noon, sinabi ni Xingju ang lahat ng nalalaman niya sa punong nayon ng Half-Beast Village ng buong detalye. Wala man lang siyang tinatago. Dahil nagsalita na siya hanggang sa puntong ito, naramdaman ni Xingju na hindi na kailangan pang itago ito. Sa halip, mas mabuting sabihin ito ng malinaw. Hindi ko talaga akalain na ang isang matuwid na tao tulad ng ating benefactor ay may pakana laban sa iba. Ang lokong Dugo Hao na iyon, nararapat talaga siyang mamatay. Sayang naman. Sayang naman ang Half-Beast clan namin na nasumpa na hindi makaalis sa Dark Mountain Range. Kung hindi, gusto talaga kitang tulungang makaganti para sa benefactor natin. Matapos marinig ang kwento ni Xingju, ang punong nayon ng Half-Beast Village ay labis ding nalungkot. Sumpa. Matapos marinig ang kanyang mga salita, isang malaking tandang pananong ang lumitaw sa ulo ni Xingju. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Xingju ang salitang sumpa. Senior, anong sumpa ang dahilan kung bakit hindi ka makaalis sa Dark Mountain Range? At saka, paano naging benefactor mo ang tatay ko? Maaari mo bang sabihin sa akin? May kalituhan at kuryosidad sa kanyang puso, nagtanong si Xingju na may seryosong ekspresyon. Ikaw ang anak ng aming benefactor. Siyempre kaya mo, nang marinig ang tanong ni Xingju, bahagyang ngumiti ang punong nayon ng Half-Beast Village. Sa totoo lang, hindi naman kami ganito dati. Instead, totoong tao kami. Noong oras na iyon, ang lugar na tinitirhan namin ay hindi tinatawag na Half-Beast Village. Ang aming mga clansmen ay hindi tinatawag na Half-Beastman. Kami ay isang malaking angkan. Ang aming angkan ay tinawag na Dragon Protector Clan. Ang aming Dragon Protector Clan ay nakatago sa kontinente sa loob ng libu-libong taon. Kung pag-uusapan, hindi kami mas mahina kaysa sa tinatawag na mga sinaunang angkan. Gayunpaman, dahil sa mga alituntunin ng aming angkan, hindi kami pinahintulutang ipaalam sa mundo ang aming pag-iral at maaari lamang mamuhay ng hiwalay sa loob ng kontinente. Bilang resulta, halos walang sino man sa kontinente ang nakakaalam ng aming pag-iral. Gayunpaman, dahil din dito kaya namuhay ng payapa ang aming angkan. Gayunpaman, ganap na nawasak ang lahat noong araw na iyon 30 taon na ang nakararaan. Sa araw na iyon, biglang lumitaw ang isang misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki malapit sa teritoryo ng ating Dragon Protector Clan. Pagkatapos ng ilang araw ng paghahanap, nakita niya talaga ang location ng aming Dragon Protector Clan. Nilagpasan niya ang barrier ng Dragon Protector Clan namin at pumasok sa teritoryo namin.
Pagkatapos niyang makapasok sa aking angkan, hiniling niya na ibigay ng Guardian Dragon Clan ang kayamanan ng angkan, ang Dragon Pearl, na binantayan namin ng libu-libong taon. Bukod dito, nagbanta pa siyang lipulin ng Guardian Dragon Clan kung hindi namin gagawin na ibigay ang aming Dragon Pearl, lilipulin niya ang buong angkan namin. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 363, Proteksyon ng Dragon Clan. Ang Dragon Pearl ay may isang banal na bagay na pinoprotektahan ng mga ninuno ng aking Guardian Dragon Clan sa loob ng libu-libong taon. Masasabi rin na ang Dragon Pearl ang dahilan kung bakit umiiral ang aking Guardian Dragon Clan. Sa makatuwid, ang aking Guardian Dragon Clan ay natural na hindi ibibigay ang Dragon Pearl sa lalaking iyon. Gayunpaman, walang sino man ang inaasahan na ang lalaki ay talagang maglalakas loob na salakayin ang aking Guardian Dragon Clan dahil dito. Higit pa rito, ang kanyang lakas ay napakalakas na kahit na ang pinagsamang lakas ng patriarka ng aming angkan at ilang mga elder ay walang kapantay para sa kanya. Sa huli, ang lahat ng mga dalubhasa sa tuktok ng aking angkan ay isa-isang natalo. Higit pa rito, para sa kapakanan ng pagkuhaang Dragon Pearl, sinimulan pa niyang patayin ang mga tao sa aming angkan. Noong panahon na iyon, masasabing umagos ang dugo na parang ilog. Pinanood ko ang hindi mabilang na mga tao na bumagsak sa harapan ko, ngunit wala silang kapangyarihang gumawa ng anuman. Ang pakiramdam na iyon ay tunay na hindi malilimutan. Ito ay isang pakiramdam na nagudyok sa akin na iyon na maaaring patay na ako. Iyon ang uri ng sakit at kawalan ng pag-asa. Nang magsalita siya hanggang dito ay may kalungkutan din ang mukha ng punong nayon na natatakpan ng buhok. Bagamat maraming taon na ang lumipas, makikitang naaalala pa rin niya ang trahedyang nangyari noon. Ngunit sa sandaling ito, hindi umahan si Xingju o si Little Kong para aliwin siya. Sa halip, tahimik silang tumingin sa punong nayon, naghihintay na magpatuloy ito. Ngunit nang ang aming mga angkan ay ganap na nawalan ng pag-asa at determinadong protektahan ang Dragon Pearl sa kanilang buhay, isang binata ang biglang lumitaw sa teritoryo ng aking angkan. Siya ang iyong ama, si Dugu Chang'e. Dahil ang aking Guardian Dragon Clan ay nakahiwalay sa iba pang bahagi ng mundo, nagtayo kami ng isang malakas na harang sa labas ng aming angkan. Ang hadlang na iyon ay katulad ng Black Flame Barrier Formation sa Dark Ridge. Ang sinumang lumabag sa batas ay mamamatay sa loob nito. Sa makatuwid, ang teritoryo ng aking angkan ay kilala bilang Forbidden Land ng mga tao sa rehiyon ng matayog na langit. Ito ay dahil sa gustong makita ng iyong ama kung ano ang hitsura ng Forbidden Land na kinatatakutan ng mga tao sa kontinente kaya sumugod siya sa aking angkan. Nagkataon na ang aking angkan ay minasacre ng isang tao. Nang makita niya ang sitwasyon, ang iyong ama. Hindi nagatubili na salakayin ng misteryosong lalaking iyon sa pagtatangkang pigilan ang kanyang masasamang gawain. Bagamat napakabata pa ng iyong ama noon, napakamakapangyarihan niya. Napakalakas niya na kahit ang misteryosong lalaking iyon ay walang kapantay sa kanya. Sa huli, ang tatay mo ang nagpilit sa kanya na ipakita ang tunay niyang anyo. Kaya't hindi ito tao, kundi isang malaking mahiwagang hayop. Ang katawan nito ay parang isang malaking bundok, at ang kaunting panginginig lamang ay magpapakawala ng kapangyarihan na hindi natin malabanan. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin ito makakapantay sa iyong ama. Ngunit noong naisip namin na talagang naligtas kami, ginamit talaga kami ng magical beast na iyon ng sumpa para mabuhay. Mula noon, 10,000 kaming mga taga-nayon ay naging hindi makatao na anyo. Nagbanta pa siya na maliban kung personal niyang inalis ang sumpa, patuloy kaming magpaparami sa anyong ito para sa mga susunod na henerasyon. Gayunpaman, ang bagay na higit na nakakatakot sa lahat ay na hanggat kami ay isang tiyak na distansya mula dito, kami ay masisira sa sarili at mamamatay. Dahan-daang sabi ng punong nayon. Bukod dito, nang banggitin niya ang curse technique, medyo nabalisa ang kanyang emosyon. Maaring maging ang aking ama ay hindi kayang sirain ang sumpang iyon. Nang marinig iyon, nakaramdam din si Xingju ng disgusto sa masamang katangian ng misteryosong lalaki. Bukod dito, nagpahayag siya ng simpatiya para sa Dragon Guardian Clan at sa mga taga-nayon ng Half-Beast Village. Ang curse technique na iyon ay lubhang kakaiba. Ito ay kakaiba sa punto na kahit nasa kapangyarihan ng iyong ama, hindi niya ito masira. Bukod dito, ito ay tulad ng sinabi ng misteryosong lalaking iyon. Hanggat kami ay may isang tiyak na distansya mula dito, sisabog ang katawan natin at mamamatay tayo. Higit pa rito, hanggat namamatay ito, lahat tayo ay mamamatay din. Mamaya, para mapangalagaan ang ating buhay, dinala ng iyong ama ang misteryosong lalaking iyon sa Darkness Mountain Range na ito at tinatakan siya sa kailaliman nitong Darkness Mountain Range. Pagkatapos nito, itinayo niya ang Black Flame Boundary Formation sa Darkness Mountain Range na ito, na nagpapahintulot sa mga halimaw na hindi tao o hayop na mamuhay ng payapa dito. Tungkol sa amin na nabawasan sa ganoong estado, wala kaming mukha na ipagpatuloy ang paggamit ng pangalang iniwan ng aming mga ninuno. Kaya, maaari lamang naming isuko ang pangalan ng Dragon Guardian Clan at tawagin ang aming sarili na Half-Beastman, at ang lugar na ito ay tinawag na Half-Beast Village. Sa totoo lang, para sa mga taong katulad natin na malapit ng mamatay, ito ay wala. Gayunpaman, para sa isang batang tulad ni Little Kong nagugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa ganoong estado, ito ay tunay na nakakaawa. Habang nagsasalita, hindi maiwasang mapasulyap ng punong nayon kay Little Kong, na nasa gilid.
Bakas sa mukha niya ang ekspresyon ng guilt. Hindi pa banggitin ang punong nayon, maging ang puso ni Xingju ay hindi maiwasang manginig nang malaman niya na hindi talaga isang batang babae ang tao o hayop na si Little Kong. Kasabay nito, nakaramdam siya ng matinding pagkamuhi sa masamang katangian ng misteryosong lalaki. Punong barangay, ano lang ang silbi ng Dragon Bead na iyon? Bakit gustong agawin ng lalaking iyon ang Dragon Bead? Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong si Xingju na parang malalim ang iniisip. Ang Dragon Pearl ay isang banal na bagay na pinoprotektahan ng aking Dragon Guardian Clan. Ang dahilan kung bakit umiiral ang aking Dragon Guardian Clan ay dahil sa pagkakaroon ng Dragon Pearl. Tungkol sa Dragon Pearl, mayroong isang alamat na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa aking angkan. Ito ay sa loob ng ilang libong taon, isang banal na hayop ang lilito sa kontinenteng ito, at ang banal na hayop na iyon ay magiging isang banal na dragon na nagtataglay ng bloodline ng royalty. Ang God Pearl na pinoprotektahan ng aking angkan ay maaaring ganap na buhayin ang linya ng dugo ng banal na dragon, na nagiging sanhi ng pagbabago nito sa isang tunay na banal na dragon, umalis sa mga hangganan ng kontinente at umakyat sa Sanctuary Realm. Sa oras na iyon, ang aking Dragon Guardian Clan ay magkakaroon din kumuha ng espesyal na bloodline. Dahan-daang nagpaliwanag ang punong nayon. Mayroon talagang ganoon. Kung gayon bakit gustong kunin ng misteryosong lalaking iyon ang Dragon Pearl? Siya kaya ang banal na dragon na iyon? Nalilitong tanong ni Xingju. Haha, syempre hindi. Kung siya ang banal na dragon na iyon, bakit natin siya lalabanan? Dapat mong malaman na ang aking Dragon Guardian Clan ay pinoprotektahan ang Dragon Pearl sa loob ng libu-libong taon, ang lahat para sa kapakanan ng paghihintay sa banal na dragon na iyon. Dumating. Bagaman ang orihinal na katawan ng misteryosong lalaking iyon ay talagang isang hindi pangkaraniwang mahiwagang hayop, ito ay isang malaking magical beast na hugis pagong. Gayunpaman, alam niya ang tungkol sa banal na dragon at sinabi pa niyang gusto niyang kunin ang Dragon Pearl upang hanapin ang banal na dragon. Gayunpaman, hindi niya masabi sa amin ang lokasyon ng banal na dragon. Natural, ang aking Dragon Guardian Clan ay hindi maniniwala sa ganoong bagay na isang kasinungalingan. Nagpatuloy ang punong nayon. Sa sandaling ito, nahulog sa malalim na pag-iisip si Xingju. Maraming magulong bagay ang patuloy na namumuo sa isipan ni Xingju, na para bang sinusubukan niyang pagsamasamahin ng isang kumpletong kwento. Punong barangay, maaari ko bang makita ang mahiwagang magical beast na iyon? Pagkatapos mag-isip sandali, dahan-daang itinaas ni Xingju ang kanyang ulo at nagtanong na may seryosong tingin sa kanyang mga mata. Ano? Gusto mo itong makita? Pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang punong nayon ay nagpahayag ng mas gulat na ekspresyon. Oo, gusto kong mas maintindihan ang nangyari noon. Sabi ni Xingju nang may katiyakan. Haha, kalimutan mo na. Walang kwenta. Noon, gusto rin ng tatay mo na makausap ito ng maayos para maresolba ang sama ng loob. Gayunpaman, ayaw nitong magsalita. Sinabi pa nito na ibigay natin ang Dragon Pearl, o hayaan ang aming mga angkan na patuloy na manirahan sa ganitong estado. Handa pa itong mabuklad habang buhay. Umiling ang punong nayon at nagpakita ng walang magawang ekspresyon. Pero, gusto kong subukan. Kahit na ganoon, nakangiti pa rin si Xingju, may determinadong ekspresyon sa kanyang mukha. Haze, dahil ganyan ang kaso, sumunod ka sa akin. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang punong nayon ay natigilan. Gayunpaman, nang ang kanyang tingin ay muling nakatuon sa bahagyang singkit na mga mata at may kumpiyansang ngiti ni Xingju, na kompromiso siya. Pagkatapos noon, sinundan ni Xingju ang punong nayon sa kailaliman ng Dark Mountain Range. Pagkatapos ng isang panahon ng pahinga, medyo nakabawi ng kaunti ang lakas ni Xingju. Kaya naman, sa pagkakataong ito, ang dalawa sa kanila ay hindi naglalakad, ngunit lumipad sa mga patong ng mga bundok. Sa sandaling ito, medyo naka-recover na rin ang soul strength ni Xingju. Nang maramdaman ni Xingju ang lakas ng punong nayon sa kanyang harapan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagsimulang lumitaw ang mga butil ng malamig na pawis sa kanyang noo. Ito ay dahil nabigla si Xingju nang makitang hindi niya makita ang lakas ng punong nayon. Higit pa rito, kapag ang punong nayon ay lumilipad, ang nakapalibot na espasyo ay hindi naglagay ng anumang pagtutol. Para bang ganap na sumanib sa espasyo ang punong nayon. Nangangahulugan ito na ang lakas ng punong nayon ay malamang malapit sa antas ng isang combat emperor. Noong nakaraan, sinabi rin ng punong nayon na ang pinakamalakas na eksperto sa kanyang angkan ay natalo lahat ng mahiwagang magical beast. Sa madaling salita, ang lakas ng mahiwagang hayop ay mas mataas kaysa sa punong nayon. Sa pag-iisip tungkol dito, kahit si Xingju ay hindi maiwasang mataranta. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng isang combat emperor ay isang bagay na naranasan ni Xingju noon. Isang pag-iral na hindi niya kayang labanan. Sa sandaling ito, muling napagtanto ni Xingju kung gaano siya kaina. Alam niyang napakaraming tao sa kontinenteng ito na maaaring pumatay sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi alam ng punong nayon kung ano ang iniisip ni Xingju. Sa halip, dinala niya si Xingju at lumipad patungo sa kailaliman ng Dark Mountain Range sa napakabilis na bilis. Sa kanilang bilis, nakarating sila sa lugar kung saan nakakulong ang mahiwagang magical beast sa ilang sandali. Ito ay isang napakalaking at napakalalim na bangin.
Sa loob ng bangin na ito, may mga patong ng kakaibang gas. Kung titingnan mo mula sa itaas, para itong isang malaking lawa. Gayunpaman, ang tubig na umaagos sa loob ay hindi malinaw na tubig sa lawa. Sa halip, ito ay isang kakaibang gas na napuno ng nakakatakot na aura. Nakakulong sa ibaba ang misteryosong lalaki. Kung gusto mo siyang kausapin, pwede kang bumaba mag-isa dahil ayaw niya akong makita. Gayunpaman, dapat mong tandaan, hindi ka dapat masyadong lumalapit sa kanya kapag nakikipag-chat ka sa kanya. Kung hindi, kakainin ka niya. Nang makarating sila sa tuktok ng bangin, tiningnan muna ng punong nayon ang umiikot na bangin sa ibaba at sinabi kay Xingju na may maingat na ekspresyon. Oo, nang makita ito, ngumiti din si Xingju at tumango. Ang kanyang figure ay tumalon pasulong, naging isang sinag ng liwanag habang siya ay mabilis na lumipad patungo sa nakakatakot na malalim na lambak sa ibaba. Dahil sa kakaibang gas sa bangin, hindi nakita ni Xingju ng malinaw ang kanyang paligid. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ipinikit lamang ni Xingju ang kanyang mga mata at pinalawak ang kanyang soul strength. Umasa siya sa soul strength para imbestigahan ang sitwasyon sa bangin. Gayunpaman, habang lumalalim siya, mas naging hindi mapakali si Xingju. Ito ay dahil napagtanto ni Xingju na ang bangin na ito ay masasabing napakalalim. Kahit sobrang bilis ay hindi pa rin niya maabot ang ibaba matapos ang paglipad ng napakatagal na panahon. Bukod dito, habang lumalalim siya, ang kakaibang gas ay naging mas siksik. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 364, Butil ng Dragon. Bagamat hindi mapalagay si Xingju, hindi siya natakot. Upang maabot ang ilalim ng lambak sa lalong madaling panahon, pinabilis ni Xingju ang kanyang bilis. Lumipad sa napakabilis na bilis, sa wakas ay narating ni Xingju ang dulo ng lambak. Thud. Sa malakas na tunog ng pagtapak, matagumpay na nakarating si Xingju sa lambak. Ang landas patungo sa lambak ay lubhang paliko-liko. Kung hindi dahil sa kanyang matalas na soul strength, napakahirap para sa isang ordinaryong tao na maabot ang ilalim ng lambak. Huhuhuhu. Sa sandaling ito, ang kakaibang gas sa paligid ng execution ground ay masasabing sobrang siksik. Bukod dito, may malamig na hangin na nakakatusok sa buto. Pagtingin sa itaas, walang makitang bakas ng liwanag. Sa sandaling ito, ang execution ground ay ganap na napapalibutan ng kadiliman. Ruar. Itong amoy. Hindi ka miyembro ng Dragon Guardian Clan. Sino ka? Ngunit nang mahulog si Xingju sa ilalim ng lambak, isang nakakabinging dagandong ang biglang umalangaw sa mga tainga ni Xingju. Kasabay nito, isang malakas na aura ang umatake mula sa likod ni Xingju. Napakalakas ng aura kaya napilitan si Xingju na gumawa ng ilang hakbang pasulong bago niya mapatatag ang sarili. Nang lumingon si Xingju, laking gulat niya nang matuklasan niya na may dalawang pulang ilaw na kasing laki ng dalawang bahay sa likuran niya. Ang hugis na iyon ay talagang isang pares ng mga mata. Malinaw, ito ang misteryosong tao na umatake sa Dragon Guardian Clan. Sa madaling salita, ito ay isang mahiwagang hayop. Tulad ng sinabi ni Hepe, napakalaki ng mata ng lalaking ito. Malamang na maihahalin tulad ang katawan niya sa napakalaking bundok, di ba? Matapos matuklasan ang pares ng pulang dugo ng mga mata, natitiyak ni Xingju na iyon ang mahiwagang hayop. Kahit na ang aura na ibinubuga ng mahiwagang hayop ay napakalakas, hindi ito sapat na malakas para saktan si Xingju. Kaya naman, medyo nabawasan ang takot ni Xingju dito. Sino ako? Bakit ba curious ka? Matapos ang pagkabalisa sa kanyang puso ay lubos na nabawasan, ang ugali ni Xingju ay naging mas nakaka-relax din. Maya-maya pa ay ngumiti pa siya ng bahagya at pabirong nagtanong. Mausisa, gusto kitang kainin. Kung may lakas ka ng loob, lumapit ka ng kaunti. Tingnan mo kung hindi kita lamunin ng buhay. Ang tinig na puno ng pagpigil ay nagmula muli sa ibaba ng pulang dugo na balintataw. Hahaha, pupunta ako doon dahil lang sa gusto mo. Tingin mo tanga ako. Dito ako nakatayo. Kung gusto mo akong kainin, lumapit ka sa akin. Nang makitang napakabagsik ng tono ng mahiwagang magical beast, sadyang pinahirapan ito ni Xingju, na gustong galitin ito. Kung wala kang lakas ng loob, manahimik ka. Wala akong oras makipag-usap sa'yo. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay ang kanyang mga aksyon ay tila hindi nagpagalit sa mahiwagang magical beast. Mula rito, makikita na kalmado pa rin ang mahiwagang hayop. Kay, hindi ka ba preso na nakakulong dito? Bakit ang yabang mo? Pagkatapos mong makulong ng matagal, hindi ka ba nalulungkot? Dapat kang maging masaya na may handang makipag-chat sa iyo at mapawi ang iyong pagkabagot. Sabi ni Xingju na may pilyong ngiti. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na muling tumunog ang boses ng mahiwagang magical beast. Maging ang pares ng pulang dugong mata ay unti-unting naglaho, bago tuluyang nawala. Maliwanag, ang mahiwagang magical beast ay nakapikit na, hindi naglalayong bigyan pa ng pansin ang pagbitay. Ubo-ubo. Hindi mo ba gustong malaman kung nasaan ang Divine Dragon? Nang makita ito, hindi itinuloy ni Xingju ang pang-aasar sa kanya. Sa halip, umubo siya ng 2 beses at nagtanong na may seryosong ekspresyon. Ano? Anong sinabi mo? Alam mo ba kung nasaan ang Divine Dragon? Tamang-tama, pagkatapos tumunog ang mga salita ni Xingju, ang pares ng pulang dugo ng mga mata, na nakapikit na, ay biglang bumukas muli. Kasabay nito, isang nag-aalalang boses ang umuungal mula sa ibaba. Imposible. Huwag kang magsinungaling sa akin.
Paano mo malalaman ang kinaroroonan ng Divine Dragon? Gayunpaman, muling tumunog ang isang mapanuksong boses. O, hindi kaya ang isang mahiwagang hayop na nagtataglay ng King of Beasts aura ay hindi isang Divine Dragon? Nang makitang nagdududa sa kanya ang misteryosong hayop, sinadya ni Xingju na nagpakita ng kaguluhang ekspresyon at bamulong sa sarili. Ano? Sabihin mo ulit yan. Maaaring isa pang mahiwagang hayop na nagtataglay ng King of Beasts aura ang lumitaw sa kontinente. Nang matapos magsalita si Xingju, muling tumunog ang excited na boses ng mahiwagang magical beast. Anong anyo meron? Dragon ba o tigre? Dragon o tigre? Maaaring alam din ito ang pag-iral ni Xiaobai. Sa sandaling ito, si Xingju ay natigilan. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Ang dahilan kung bakit siya naghinala na ang maliit na dragon ay ang tinatawag na Divine Dragon ay dahil hindi pa niya nakita ang tunay na anyo ng maliit na dragon. Higit pa rito, ang dalawang sungay sa ulo ng maliit na dragon ay talagang katulad ng sa isang dragon. Dahil tinawag ng maliit na dragon ang sarili nitong isang dragon, tiyak na mayroon itong hindi mapaghihiwalay na relasyon sa isang dragon. Ang bagay na higit na naghinala kay Xingju ay ang maliit na dragon ay minsang nagtataglay ng King of Beasts aura, na higit sa lahat ng iba pang mga hayop. Higit pa rito, ito ay ipinanganak na may mga alaala ng Sacred Beast. Ito ay sapat na upang patunayan na ang maliit na dragon ay hindi pangkaraniwan. Malalaman talaga ng mahiwagang hayop ang pag-iral ni Xiaobai. Mula dito, makikita na si Xiaobai ay talagang hindi isang simpleng pag-iral. Kay, bakit wala kang sinasabi? Bilisan mo at sagutin mo ang tanong ko. Nang nagulat si Xingju sa mga salita ng mahiwagang magical beast, muling tumunog ang mapang-akit nitong boses. Case. Parehong lumitaw ang dragon at ang tigre. At saka, alam ko ang lokasyon nila. Pagkatapos magpakawala ng mahabang hininga, dahan-dahang sinabi ni Xingju. Talaga? Seryoso ka? Nasaan sila? Bilisan mo sabihin mo sa akin, nasaan sila? Ang mahiwagang hayop ay baliw na umungal muli. Sa sandaling ito, biglang umupo si Xingju na naka-cross-legged at nag-make face na para bang handa siyang makinig sa isang kwento. Masasabi ko sa iyo kung nasaan sila. Pero bago iyon, dapat mong sabihin sa akin kung bakit mo sila hinahanap. Gayunpaman, kung ano ang naging sanhi ng pakiramdam ni Xingju na walang magawa ay ang mahiwagang magical beast, na hindi mapapantayang nasa sabik kanina, ay biglang tumahimik matapos ang tanong. Kung ayaw mong sabihin sa akin, maaari mong piliin na huwag. Gayunpaman, ito lang ang bibigyan ko ng pagkakataon. Kung hindi mo sabihin sa akin ngayon, kahit na gusto mong sabihin sa akin sa hinaharap, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Nang makita ito, dahan-dahang tumayo si Xingju at tinapik ang alikabok sa likod niya ng ilang beses. Mukhang naghahanda na siyang umalis sa lugar na ito. Teka, gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumunog muli ang mahiwagang hayop. Sa sandaling ito, ang sulok ng bibig ni Xingju ay hindi maiwasang mabaluktot sa isang malabong ngiti. Pagkatapos, muli siyang umupo na naka-cross-leg sa lupa. Sige magsalita ka. Pagkaupo, nakangiting sabi ni Xingju. Bago iyon, gusto kong maunawaan ang iyong pagkatao. Ito ang teritoryo ng Guardian Dragon Clan. Imposibleng makapasok ang mga hindi miyembro ng Guardian Dragon Clan. Sa lakas mo, mas imposibleng makapasok ka. Baka may kaugnayan ka kay Dugu Changi. Maingat na tanong ng mahiwagang magical beast. Tama. Sa totoo lang, anak ako ni Dugu Changi. Patungo sa tanong ng mahiwagang magical beast, walang itinago si Xingju at sumagot ng totoo. Sa totoo lang, noong nagpa siya si Xingju na pumunta rito, handa na siyang sagutin ang mga tanong na ito. Tulad ng inaasahan. Gayunpaman, ngayong lumitaw na ang dayong divine beast sa kontinente, bakit hindi siya kundi ikaw? Tanong muli ng mahiwagang magical beast. Mukhang wala itong kinalaman sa iyo. Dapat mong sagutin ang tanong ko tungkol sa dahilan kung bakit mo hinahanap ang Divine Dragon. At saka, malinaw kong masasabi ko sa iyo na mas mabuting huwag kang magsinungaling sa harapan ko dahil kaya mo. Huwag kang magtago ng kahit ano sa akin. Napangiti si Xingju habang inililipat niya ang matalim niyang tingin sa lugar na nasa harapan niya. Ha, hindi masama. Mayroon kang ilang mga kilos niya. Gayunpaman, may huling tanong pa ako sa iyo. Kilala mo ba ang dalawang Divine Beast? Ano ang relasyon mo sa kanila? Biglang tumawa ng malakas ang misteryosong magical beast at muling nagtanong. Mga kaibigan. Napakabuting kaibigan. Kahit ang Guardian Dragon Clan na pinagsumpaan mo ay mga kaibigan ko. Nakangiting sumagot si Xingju. Ha, sige. Dahil gusto mong malaman, sasabihin ko sa iyo. Pero bago iyon, kailangan kong magkwento sa iyo na walang nakakaalam. Mahiwagang sinabi ng mahiwagang magical beast. Bilisan mo at sabihin mo, limitado ang pasensya ko. Nang makita ito, si Xingju ay nagpahayag ng naiinip na ekspresyon dahil ang mahiwagang hayop ay nagsalita ng napakaraming kalokohan. Ayaw ni Xingju na mag-aksaya ng oras sa mga hindi nauugnay na paksang ito. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Sky Marshal Continent ay isang kaparangan lamang. Walang buhay na nilalang sa kontinenteng ito. Gayunpaman, ilang libong taon na ang nakalilipas, lahat ng uri ng anyo ng buhay ay lumitaw sa kontinenteng ito, kabilang ang mga mababang hayop, makapangyarihang mahiwagang hayop, at kahit isang grupo ng mga tao. Gayunpaman, sa napakalaking grupo ng mga tao, mayroong ilang mga espesyal na pag-iral.
Mula nang sila ay isinilang sa Jizhou ng kontinenteng ito, mayroon silang kalamangan na nahihigitin ng iba. Ito ay isang kapangyarihan na nagmula sa kanilang kadugo. Makakuha ng pinakamataas na kapangyarihan sa kontinenteng ito, higit sa mga tao at mahiwagang hayop. Sila ang mga sinaunang lahi ng kontinente ngayon. Sa mga tao, may mga sinaunang lahi. Sa mga mahiwagang hayop, mayroon ding mga sinaunang lahi. Ayon sa alamat, higit sa mahiwagang hayop at espiritual na hayop, mayroong isang espesyal na uri ng pag-iral. Iyon ay ang Divine Beast. May 4 na Divine Beast. Bawat isa sa kanila ay may King of Beasts na kayang kontrolin ang buhay at kamatayan ng mga mahiwagang hayop at espiritual na hayop. At ang 4 na Divine Beast na ito ay tinatawag na Heaven Refining Rogue Dragon, ang Earth Devouring Tiger, ang Mysterious Ghost Phoenix, at ang Yellow Flame Demon Tortoise. Sa alamat, ang 4 na Divine Beast na ito ay may kapangyarihang sirain ang langit at lupa. Ngunit kahit na ganoon, may pagkakaiba pa rin sa lakas sa pagitan ng 4 na Divine Beast. Bukod dito, ang 4 na Divine Beast na ito ay hindi katulad ng mga sinaunang lahi ng tao, na direktang bumaba sa Sky Martial Continent. Sa halip, isa-isa silang bumaba. Tungkol sa pagkakasunod-sunod ng kanilang pagbaba, ang pinakamahina sa mga Divine Beast, ang Yellow Flame Demon Tortoise, na sinundan ng Mysterious Ghost Phoenix, ang Earth Devouring Tiger, at sa wakas ang pinakamalakas sa 4 na Divine Beasts, ang Heaven Refining Rogue Dragon. At ayon sa alamat, kapag bumaba ang Heaven Refining Rogue Dragon, hindi lamang nito pag-isahin ang buong mundo ng mahiwagang hayop, ito rin ang magiging pinuno ng kontinenteng ito. Malalampasan nito ang mga sinaunang lahi at aakayin ng mga mahiwagang hayop sa bagong taas. Ngunit gaano man kalakas ang isang pag-iral, kakailanganin nito ng mahabang panahon para lumago. Upang maprotektahan ang pinakamalakas na Divine Beast sa mundong ito, ang Heaven Refining Rogue Dragon ay maaaring lumaki ng ligtas, ang Dragon Guardian Clan ay nilikha. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang Dragon Guardian Clan ay tila unti-unting nakakalimutan ang tungkol sa misyon ng pagprotekta sa Heaven Refining Rogue Dragon. Sa halip, ang pagprotekta sa Dragon Pearl ang kanilang pinakamahalagang responsibilidad. At dahil dito, pagkatapos bumaba ang Heaven Refining Rogue Dragon, walang magpoprotekta rito. Dahil dito, gumala ito sa kontinente, nahaharap sa panganib na mapatay anumang oras. Tungkol dito, bilang ang unang banal na hayop na isinilang sa kontinenteng ito libu-libong taon na ang nakalilipas, paano ko papayag na mangyari ang ganoong bagay? Ang mahiwagang hayop ay dahan-dahang nagsalaysay ng alamat ng 4 na Divine Beast. Nang marating nito ang bahagi tungkol sa Dragon Guardian Clan, biglang naging galit ang boses nito. Isang hindi masabi na galit ang bumungad. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 365, 4 na dakilang hayop. Kung ganoon ang kaso, ang 4 na mahusay na mythological beasts ay hindi lamang mga alamat. Sila ay talagang umiiral. Kung gayon, bilang ang unang bumaba sa mainland at ang unang naging hari ng mga hayop, ano ang iyong layunin sa paghahanap ng iba pang mahiwagang hayop? Baka gusto mong sakalin ng iba pang mythological beasts sa duyan bago sila mag-mature para patatagin ang posisyon mo bilang overlord ng magical beasts. Matapos marinig ang mga salita ng isa sa tinaguriang 4 na mahusay na mythological beasts, ang puso ni Xingju ay nasa kaguluhan. Gayunpaman, gaano man kagulo ang kanyang puso, kailangang manatiling kalmado si Xingju. Kinailangan niyang pag-aralan ang bawat salita ng Flame Yellow Devil Tortoise sa kanyang pinakakalmang estado. Ito ay dahil ito ay hindi lamang isang ordinaryong mahiwagang hayop, ngunit isang mythological beast. Higit pa rito, hindi lang ito nauugnay sa mga usapin ng Guardian Dragon Tribe. May kaugnayan din ito sa kanyang dalawang pinakamahalagang kasama, sina Xiaolong at Xiaobai. Hahaha. Brat, minamaliit mo ako. Mula nang isinilang ang Diyos na ito sa kontinenteng ito, may alaala sa isipan ng Diyos na ito, na protektahan ng iba pang 3 banal na hayop upang lumaki ng ligtas hanggang sa masakop nila ang buong kontinente. Bukod dito, ang Diyos na ito ay palaging itinuturing na kanya tungkulin, at isinagawa ang alaala sa kanyang isipan. Gayunpaman, ang mythological beasts ay mythological beasts. Bawat mythological beast ay ipinanganak na may mahusay na talento na higit na nakahihigit sa iba pang mahiwagang hayop. Mayroon din silang ilang mga alaala na nagpapahintulot sa kanila na magtago mula sa iba pang mga mahiwagang hayop. Upang mahanap ang 3 pang mythological beast, itinayo ko pa ang Beast City sa matayog na domain. Mabagal na sabi ng Flame Yellow Devil Tortoise. Ano? Sabi mo itinayo mo ang Beast City. Baka ikaw ang City Lord ng Beast City, ang hari ng mga hayop. Sa sandaling ito, ipinakita ni Xingju ang isang gulat na ekspresyon. Bagamat alam niya na ang Flame Yellow Devil Tortoise ay may aura ng isang hari, hindi ito iniugnay ni Xingju sa City Lord ng Beast City. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang paalala, biglang tumunog ang punishment law. Ang City Lord of the Beast City ay isang makapangyarihang divine beast na nagtataglay ng aura ng isang beast king. Higit pa rito, kilala siya bilang hari ng mga hayop. Sa pagkakataong iyon, nasa harapan niya pala ang sikat na City Lord of the Beast City. Matapos malaman ang lahat, ang ekspresyon ni Xingju ay naging masaya, dahil sinabi ni Xiaolong na ang sagradong perlas ng hayop na makakatulong sa kanya na mabawi ang kanyang lakas ay nasa Beast City.
Kung talagang walang intensyon ang hari ng mga hayop na saktan sina Xiaolong at Xiaobai, at sa halip ay gusto silang tulungan, kung gayon ang mga sumusunod na bagay ay magiging napakadaling hawakan. Ang Beast City ay talagang itinatag ko, ngunit hindi na ako ang City Lord ng Beast City. Umalis na rin ako sa Beast City ng higit sa 1,000 taon. Hindi pa banggitin ng mga tao sa Beast City, kahit nasa sa buong kontinente, kakaunti lang ang nakakakilala sa akin. Kung tutuusin, marami ng mga tao sa panahong iyon ang bumagsak. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mythological beasts ay may habang buhay na higit pa kaysa sa karaniwang mga tao, natatakot ako na wala na ako sa kontinenteng ito. Ang sabi ng Yan Huang Demon Tortoise na may kaunting nostalgia. Ano? Sino ang kasalukuyang Panginoon ng lungsod ng Beast City? Ito kaya ang pangalawang mythological beast. Natigilan sandali si Xingju bago siya natauhan. Oo, tama ka. Iyan ang pangalawang mythological beast na dumating sa kontinenteng ito pagkatapos ko, ang Mystic Tonghui Phoenix. Ang Mystic Tonghui Phoenix ang kauna-unahang mythological beast na nakita ko. Masasabing alagad ko ito noon, matapos ko itong alagaan at maging isang eksperto na kayang hawakan ang kanyang sarili, ibinigay ko ang Beast City sa kanya upang pamahalaan. Dahil dyan, hindi ko lang napagtanto ang ideya ng paghahanap ng mythological beasts ng mas maginhawang matapos ang pagtatayo ng Beast City. Nakasakit din ako ng napakalaking organisasyon, na naging dahilan upang magkaroon ako ng mas kaunting oras para maghanap ng iba pang mythological beasts. Dahil dyan, sumuko ako sa Beast City at naglibot sa kontinente para tumuon sa paghahanap sa dalawa pang mythological beast. Higit pa rito, 1,000 taon na ang nakalilipas, naramdaman ko na ang Earth Devouring Spirit Tiger at ang Sky-Refining Rogue Dragon ay nakarating na sa kontinenteng ito. Ngunit kakaiba, wala akong mahanap na anumang resulta pagkatapos maghanap ng 1,000 taon. At ang pinaka hindi ko matanggap ay pagkatapos kong maramdaman ang pagkakaroon ng Sky-Refining Rogue Dragon sa loob ng ilang dosenang taon, bigla akong nawalan ng koneksyon sa Sky-Refining Rogue Dragon. Ang pakiramdam na ito ay nagpanik sa akin dahil naghinala ako na ang Sky-Refining Rogue Dragon ay maaaring nakatagpo ng isang sakuna. Sabi ng Yan Huang Demonic Tortoise. Isa pa, baka sa ekspresyon niya ang kaba. Mukhang iyon ay dahil tinataka ni Song Yufeng si Xiaolong 1,000 taon na ang nakararaan. Bulong ni Xingju sa kanyang puso nang marinig niya ito. Pagkatapos noon, sinimulan kong italaga ang aking sarili sa landas ng paghahanap sa Earth Devouring Spirit Tiger. Sa panahong ito, halos naglakbay ako sa buong kontinente at dumaan sa hindi mabilang na mga sinaunang guho. Ngunit kahit na nararamdaman ko pa rin ang pagkakaroon ng Earth Devouring Spirit Tiger, hindi ko pa rin mahanap. Hanggang ilang daang taon na ang nakalilipas, pumasok ako sa pinakamakapangyarihang sinaunang lahi sa rehiyon ng matayog na langit, ang Heavenly Spirit Tribe. Noon ko natuklasan na ang Earth Devouring Spirit Tiger, na pangalawa lamang sa Sky-Refining Rogue Dragon, ay hindi talaga bumaba sa mundo ng mga mahiwagang hayop. Sa halip, bumaba ito sa Heavenly Spirit Tribe at naging isang makapangyarihang espiritual na hayop. Ang Yan Huang Demonic Tortoise ay nagpatuloy sa pagsasalaysay ng mga pangyayari sa nakaraan. Sinasabi mo na ang Earth Devouring Spirit Tiger ay umiral na ilang daang taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, muling nabigla si Xingju. Sa simula, palagi niyang iniisip na si YT ang huling espiritual na hayop na bumaba sa kontinente. Iyon ang dahilan kung bakit wala itong maalala at ang lakas nito ay lumago mula sa pinakamababang antas. Gayunpaman, kung ang sinabi ng Yan Huang Demonic Tortoise ay totoo, na si YT ay umiral na sa kontinente ilang daang taon na ang nakalilipas, kung gayon ang dahilan kung bakit ito naging ganito ay malamang na nakaranas ito ng isang nakamamatay na suntok. Kaya naman nabawasan ng husto ang lakas nito at wala man lang memorya. At kung iyon ang kaso, ang kasalukuyang sitwasyon ng Heavenly Spirit Tribe ay tiyak na hindi optimistiko. Maaaring ito ay talagang nagdusa ng parehong kapalaran bilang ang Espiritu Eater Tribe. Ito ay hindi lamang ilang daang taon. Sa katunayan, ang Earth Devouring Spirit Tiger ay nagpakita na sa harapan ng Sky-Refining Rogue Dragon. Kung pag-uusapan, ito ay malapit na sa 2,000 taon. Pagwawasto ng Yan Huang Demonic Tortoise. Ano ang nangyari pagkatapos nito? Sinabi mo ba sa Earth Devouring Spirit Tiger ang tungkol sa 4 na dakilang mythological beasts? Curious na tanong ni Xingju. Ginawa ko. Gayunpaman, ang Earth Devouring Spirit Tiger ay isinilang sa Heavenly Spirit Tribe sa loob ng halos 2,000 taon. Hindi lamang ito naging isang makapangyarihang espiritual na hayop sa ilalim ng proteksyon ng Heavenly Spirit Tribe, ngunit ito rin ang naging pinakamalakas. Espiritual na hayop na nagpoprotekta sa Heavenly Spirit Tribe. Na-impluwensyahan ng Heavenly Spirit Tribe, ang Earth Devouring Spirit Tiger ay may likas na pag-iwas sa mga mahiwagang hayop. Sa oras na iyon, handa lamang itong magpatuloy sa pananatili sa Heavenly Spirit Tribe at protektahan ang tribo. Ito ay ganap na ayaw na tuparin ang tadhana ng mga mahiwagang hayop na sakupin ng kontinente. At sa oras na iyon, ang lakas ng Earth Devouring Spirit Tiger ay mas mataas pa sa akin. Kasabay ng malakas na background ng Heavenly Spirit Tribe, wala akong masabi. Naiwan na walang pagpipilian, maaari lamang akong maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa Sky-Refining Rogue Dragon with a sliver of hope, sana walang nangyaring masama dito at matutupad nito ang tadhana na nagmula sa mga alaala nito. Makalipas ang 30 taon lang, bigla kong nalaman ang pagkakaroon ng Guardian Dragon Tribe.
Nalaman ko rin na may Dragon Pearl sa Guardian Dragon Tribe. Ang Dragon Pearl at ang Sacred Beast Pearl na natagpuan ko libu-libong taon na ang nakalilipas isang epekto sa isa't isa. Hanggat pinagsama ko ang Dragon Pearl sa Sacred Beast Pearl, mahahanap ko ang Skyrefy ng Rogue Dragon. Ngunit nang pumasok ako sa Guardian Dragon Tribe, natuklasan ko na ang kasalukuyang Guardian Dragon Tribe ay karaniwang nakalimutan ang tungkol sa mahalagang misyon ng pagprotekta sa Skyrefy ng Rogue Dragon. Sa halip, ginamit nila ang pagprotekta sa Dragon Pearl bilang isang dahilan upang mamuhay ng komportableng buhay. Noon, libu-libong taon akong gumagala sa kontinente para lang mahanap ang tatlo pang Divine Beast. Masasabing galit na galit ako. Pero sa simula, wala akong planong salakayin sila. Tinanong ko lang sila para ibigay ang Dragon Pearl at aalis na ako. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay hindi lang nila gustong ibigay ang Dragon Pearl, ginamit pa nila ang buong kapangyarihan ng Guardian Dragon Tribe para salakayin ako. Gusto nila akong patayin at sinabi na iyon ang halaga na kailangan kong gawin. Magbayad para sa pagpasok sa Guardian Dragon Tribe. At ang kanilang mga kalokohan ay lubos na nag-alab ng galit sa aking puso. Sa oras na iyon, isa lang ang naisip ko, at iyon ay ang mawala sa kontinenteng ito ang grupo ng mga basurang nakalimutan ang misyon ng Guardian Dragon Tribe. Ngunit sa kasamaang palad, nang malapit na akong magtagumpay, biglang sumulpat ang iyong ama. At noong mga panahong iyon, ang iyong ama ay mas matanda sa iyo. Ang batang iyon at walang karanasan ay talagang naglakas loob na salakayin ako. Natural, hindi ko siya bibitawan. Ngunit hindi ko inaasahan na ang iyong ama ay talagang magkakaroon ng ganoong kalaking lakas. At naniniwala ako na alam mo rin ang nangyari pagkatapos. Ako ay ikinulong ng iyong ama dito, at ang mga tao ng Guardian Dragon Tribe ay isinumpa ko rin. Ngunit sa aking opinyon, ang ganitong uri ng sumpa ay malayo sa sapat. Dapat silang lahat ay mawala sa kontinenteng ito, ganap na mawala. Ang Yan Huang Devil Tortoise ay nagsalaysay na may bahagyang panghihinayang. Ngunit nagulat si Xingju, nang banggitin niya ang kanyang ama, walang bahid ng puot. Sa halip, nang banggitin niya ang Guardian Dragon Tribe, napuno siya ng puot. Mula dito, makikita na ang Yan Huang Devil Tortoise ay talagang may matinding puot sa Guardian Dragon Tribe. Ngunit muli, pagkatapos makinig sa pagsasalaysay ng Yan Huang Devil Tortoise, ang pagkamuhi ni Xingju sa Yan Huang Devil Tortoise ay nabawasan ng husto. Dahil naiisip ni Xingju na ang isang Divine Beast na orihinal na pinakamataas na pag-iral ng kontinente, hindi lamang piniling mamuhay ng komportableng buhay, ngunit sa halip ay itinago ang pangalan nito at gumala sa kontinente sa loob ng libu-libong taon, lahat para sa misyon na natitira. Sa isip nito, anong uri ng paghahangad at espiritu ito? Maging si Xingju ay hindi maiwasang makaramdam ng paghanga dito. Hindi ko ine-expect na may ganoong sikreto. Naging mahirap para sa iyo. Biglang sinabi ni Xingju na may tono ng pasasalamat. At ang dahilan kung bakit niya ito sinabi ay dahil gusto niyang pasalamatan ang senior na ito sa ngalan ni Xiaolong. Sa sandaling ito, ang Yan Huang Devil Tortoise ay nag-aalalang nagtanong. Brat, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang Heaven Shackling Rogue Dragon at ang Earth Devouring Tiger? Nasa kontinenteng ito ba talaga sila? Sa sandaling ito, ang Yan Huang Devil. Nag-aalalang tanong ni Pagong. Sa totoo lang, ang Heaven Shackling Rogue Dragon at ang Earth Devouring Tiger ay kasalukuyang nasa kontinente, at sila ay napakaligtas. Kaya lang, selyado na ang kapangyarihan nila, kaya natatakot akong mahirapan ka para matulungan sila. Sa sandaling ito, ganap na binitawan ni Xingju ang kanyang pagbabantay laban sa Yan Huang Devil Tortoise. Ito ay dahil, sa kanyang espesyal na pandama, naramdaman ni Xingju na ang Yan Huang Devil Tortoise ay nagsasalita ng totoo. Walang kahit kititing na kasinungalingan. Pagkatapos, malinaw na sinabi ni Xingju kay Yan Huang Devil Tortoise ang lahat tungkol kay Xiaolong at Xiaolong. Matapos pakinggan ang lahat, ang aura ng Yan Huang Devil Tortoise ay naging komplikado, at nahuhulog ito sa malalim na pag-iisip.